Magandang gabi sa ating lahat. So, aking tatalakayin ngayon ay ang graph. So, ano nga ba ang graph data structure? So, a graph is a nonlinear data structure consisting of vertices and edges. The vertices are sometimes also referred to as nodes, and the edges are lines or arcs that connect any two nodes in the graph. More formally, a graph is composed of a set of vertices V and a set of edges E. The graph is denoted by graph E and V. So, components of graph. So, vertices are the fundamental units of the graph. Sometimes vertices are also known as vertex of node. Every node vertex can be labeled or unlabeled. So, and edges are drawn or used to connect two nodes of the graph. It can be it can be ordered pair of nodes in a directed graph. So mayroon tayong code dito. So, ipaliwanag ko to sa iyo line by line. So, ang una ay import java.util. Ang ating class ay graph t. So ang meaning ng graph na ito ay para sa vertices ng ating graph. Tapos, private map t less t map equals new hash up ay nagdeklara ng isang probibadong map na may generic key type na t at generic value type na list ng t para sa pagre-representa ng graph. Ginamit ang hash map para sa implementation. Public void add new vertex ts. So, and map that put is new linked list. So, naglagay ng bagong vertex sa graph. Gumamit ng map kung saan ang k ay ang vertex na may generic type na t at ang value ay isang bagong linked list para sa mga edges nito. Sunod natin talaga na ito. So, nagdagdag tayo ng bagong edge sa graph mula sa source vertex patungo sa destination vertex. May option na gawing bidirectional ang edge kung ang bidirectional ay totoo. So, dito ay binilang at ilabas ang kabuuang bilang ng vertices sa ating graph. At ito naman ay ito hanggang dito ay so dito ay bilangin natin at ilabas ang kabuuang bilang ng edges sa graph. May option na i-divide ang bilang ng edges at kalahati kung ang bidirection ay totoo. Dito naman public void contains vertex if map contains k. So nagprinta tayo dito ng the graph contains plus s as a vertex. So ating suriin kung ang ating graph ay naglalaman ng isang tiyak na vertex. At dito naman public void contains edge t, s, and td. And if map get s contains d. So nagprinta tayo dito ng the graph has an edge between s plus and d. So atin naman susuriin kung ang ating edges ay may laman sa pagitan ng dalawang tiyak na vertices. Dito vertices. At dito naman public string to string string builder equals
new string builder. For TV, map.kset. So, ang ating toString ay ito ang ating method para maipakita ng maayos ang representasyon ng ating graph. So, meron tayong dito ating class, public class graph implementation. Public static void main string args. So, graph equals new graph. So, nagdeklara tayo ng main class na graph implementation. At nilikha ang isang instant ng graph para sa paggamit ng ating function, ng mga function nito. So, dito naman, graph.add new edge. So, 0, 1, true, hanggang sa graph add new edge to 0, true. So, nagdagdag tayo ng mga vertices at edges sa ating graph. Pagkatapos ay atin naman itong iprinta sa adjacency list for the graph. So, dito, ating ipinakita ang adjacency list ng graph gamit ang ating toString. Dito, toString na method. Pagkatapos ito naman, graph.count vertices. So, ating binilang ang ating na vertices, ating ipinakita. And graph.count edges. So, ipinakita natin ang ating bilang ng edges kasama ang option ng gawing bidirectional. Graph count contains edge 3 and 4. So, ating isinusuri kung ang ating edge sa pagitan ng mga tiyak na vertices. At dito naman, graph contains vertices 3, graph that contains vertices 5. So, isinuri kung ang mga tiyak na vertices ay kasama sa graph dito. So, atin naman lalakayin ang ating output. So, dito, nagprinta tayo ng adjacency list for the graph. So, ang ating adjacency list ng graph ay ang bawat vertex ay inisa-isa at ang mga vertices sa harap nito ay ang kanyang mga katabing vertices. So, which is edges. So, halimbawa, ang vertex 0, so ang ating vertex 0 ay meron tayong 1, 4, 3, at saka 2. So, ang ating vertex 1, so meron tayong 0, at saka 2, at 3, at saka 4. At ang ating namang vertices 2, makikita natin dito meron tayong 1, 3, at saka 4, at saka 0. At ang ating vertices 3 ay naglalaman tayo ng dalawang vertices. So, at ito ay ang 2 at saka 0. At ang ating naman huling vertices na 4 naglalaman ng tatlong edges. So, which is 0, 1, 2, yun. So, ang ating total number of vertices of 5 kay dito, ipinakita natin ang kabuang bilang ng vertices sa graph sa kasong ito mayroon 5 vertices. So, 5 vertices. At dito naman, total number of edges. So, pinakita rin natin ang kabuang bilang ng edges sa graph. Ibinilang ang lahat ng mga edges. So, lahat ng mga edges dito,
ibinilang natin dito ang ating lahat ng mga edges at kasama na ang mga bidirectional na mga edges ng kalahati sa kasong ito. So, meron tayong 8 na edges. So, next, there is no edges between 3 and 4. So, inuulat dito inulat dito na mayroong edges sa pagitan ng walang laman ang ating edges sa 3 and 4. So, the graph as an edges between 2 and 4. So, inulat na wala na meron naglalaman ang ating edges sa between 2 and 4 sa ating vertex ng 2 at 4. So, dito naman the graph contains 3 as a vertex. So, inulat ng vertex 3 ay kasama sa graph. The graph contains as a vertex. So, dito naman, the graph does not contain as a 5 vertex. So, inulat na ang vertex ay hindi kasama sa graph. So, yun lang.